Kamusta mga kaibigan? Welcome sa ating channel kung saan tatalakayin natin ang mga pinaka-interesting na topics tungkol sa paborito nating anime characters. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalakas na character sa mundo ng anime, si Rimuru Tempest mula sa That Time I Got Reincarnated as a Slime. Gaano nga ba kalakas si Rimuru bilang isang Demon Lord? Alamin natin ang kanyang mga kakayahan, kasanayan, at kung paano siya ikinumpara sa ibang Demon Lords. Kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. Gaano ba kalakas ang paboritong slimy anime character natin na si Rimuru? Kapag tiningnan mo si Rimuru sa labas ng anime, isa siya sa mga nangunguna na 10 pinakamalakas na isekai characters at maaaring isa sa nangunguna na 20 sa pinakamalakas sa anime sa pangkalahatan. Pero sa araw na ito, magfo-focus tayo kung gaano siya kalakas pagkatapos maging Demon Lord, kasama ang kanyang pinakamalakas na mga kasanayan, mga benepisyo ng pagiging Demon Slime, at kung gaano siya kalakas kumpara sa iba pang Demon Lords. Pero bago tayo magtungo sa pagiging Demon Lord niya, kailangan muna nating makita kung ano siya bago siya naging Demon Slime. Nang mag-evolve si Rimuru, 3 pangunahing bagay ang nagpataas ng kanyang lakas. Ito ay ang pag-upgrade at ebolusyon ng kanyang mga original na skills, ang pagkakaroon ng ultimate skills, at ang mga regalong ibinigay sa kanyang mga tauhan at mga konektado sa kanya. Pag-uusapan natin kung paano pinahusay ng mga regalo ang kanyang kakayahan mamaya. Dumaan na tayo sa ebolusyon ng kanyang mga kasanayan, kaya ngayon tingnan natin ang kanyang ultimate skills. Ito ay sina Raphael, Beelzebub, Uriel, at Veldora. Simulan natin sa marahil pinakamahalagang ebolusyon na nakuha ni Rimuru, si Raphael, ang ebolusyon ni Great Sage na maaari mong isipin bilang kanyang personal na ChatGPT. Sa ebolusyon na ito, lahat ng kakayahan na dating kontrolado ng Great Sage ay na-upgrade. Bilang isang Demon Slime, tumataas ang intrinsic skills ni Rimuru sa Infinite Regeneration, Control Magic, Multi-Layer Barrier, Universal Detect, Universal Shapeshift, Demon Lord's Aura, Enhanced Replication, Spatial Motion, Dark Flame, Lightning, at Universal Thread. Maraming tao ang maaaring magkaroon ng mga OP na skills, pero ano ang nagpapakaiba kay Rimuru? Simple lang, may 3 dahilan. Una, ang kakayahan ni Rimuru na mag-adapt sa anumang sitwasyon. Kahit na ang kalaban ay sobrang lakas na hindi sapat ang adaptasyon para manalo, tulad ng laban niya kay Milim o Hinata, walang problema kay Rimuru na gamitin ang ibang paraan para tumakas o hikayatin ang kalaban na sumuko. At sa mga bagong upgrade na nakuha niya, mukhang hindi na siya susuko o tatakbo pa. Pangalawa, ang lakas niya ay makikita rin sa kanyang mga tauhan. Kung gagamitin natin si Clayman bilang basehan kung ano ang dapat maging isang Demon Lord, halos lahat ng mga tauhan ni Rimuru ay nasa antas ng isang mababang level na Demon Lord. Halimbawa, madaling tinalo ni Shion si Clayman, kaya wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi rin magagawa ito ni Benimaru na mas malakas pa kay Shion. Siguro hindi ito magagawa ni Hakuro, pero si Shuna at Suei ay may laban. Para sa iba pang mga tauhan, maaaring hindi sila kasing lakas ng isang mababang level na Demon Lord, pero halos kapantay na rin sila. At dahil si Rimuru ay isang Demon Lord na may kontrol sa mga nilalang na kasing lakas ng Demon Lords, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang kapangyarihan na hawak ni Rimuru. Ito ang nagdadala sa atin sa susunod na punto, ang impluensya ni Rimuru sa lahat ng bagay sa paligid niya. Hindi lang magaling si Rimuru sa pagkuha ng malalakas na kaalyado, kundi sa paggawa ng tamang desisyon at pakikipag-alyansa sa tamang tao sa tamang panahon. Sa loob lamang ng 2 taon bilang pinuno, nakapag-alyansa siya sa 2 malalaking bansa at isang maliit na bansa na may malaking respeto kay Rimuru, hindi lang bilang pinuno, kundi bilang tao. Hindi lang nila iginagalang ang kanyang kapangyarihan, kundi pati na rin ang kanyang mga prinsipyo na isa sa mga malaking dahilan ng kanilang alyansa. May kakayahan si Rimuru na impluwensyahan ang puso at isipan ng mga tao upang tulungan siya at makita kung ano ang magiging siya sa hinaharap. At sa mundong ito, kung saan ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng pinakamalakas. Ito ay isa sa pinakamahalagang kakayahan na maaaring magkaroon ng isang tao.
At yun na ang lahat tungkol sa kung gaano kalakas si Rimuru bilang Demon Lord. At diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa kapangyarihan ni Rimuru Tempest bilang isang Demon Lord. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating video at mas napalalim pa ang inyong kaalaman tungkol sa kanya. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo ulit sa susunod na episode.